Ayan, magandang umaga na naman sa inyo at napakaganda ng araw ngayon dito sa Surrey, British Columbia. Ayan, muli na naman po nagbabalik ang inyong kuya na walang katulad at nag-iisa lang sa balat ng lupa. Ang inyong kuya, Kuya Ulikba, and for short, tawagin niyo na ako sa pangalang kung hindi Ulikba, Kuya Ting na lang. Ayan. So ngayon guys, meron lang akong i-discuss sa inyo regarding with kasi sobrang dami na ng personal message sa akin. Yung iba ay hindi ko na nasasagot. Pasensya na po kayo sa mga nakapanood ng mga aking video na nagtatanong sa on how to apply here in Canada. So dyan sa Pilipinas, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababayan natin matagal nang nakikipagsapalaran sa Saudi Arabia, sa Middle East, sa UAE, ayun, may mga kababayan tayong nagtatanong dyan sa Middle East na hindi ko na nare-replyan. So ito guys, panoorin nyo na lang itong video na to. Kung paano nga ba talaga ang isang proseso ng pag-a-apply dito sa Canada. So guys, paunahan ko na po, kung willing talaga tayong mag-apply papunta dito sa Canada. Ang unang-unang gagawin natin dapat, hindi lang natatapos dun sa pagtatanong ng how to apply. So dapat meron tayong sariling instinct na magkaroon na tayo ng sariling research. Kasi marami tayong mga resources na pwede nating puntahan para makagather tayo ng mga information regarding on how to apply and to come here in Canada. Unang-una, meron tayong internet. Yes, meron tayong mga kababayan. Katulad ko po, pwede nyo kong tanungin, kaya lang limitado na yung oras ko kasi syempre, pasensya na po kayo, ako'y busy rin po sa aking pagtatrabaho. And ang pagbablog ko na ito, ang pagbibigay ko sa inyong information ay palipas oras ko lang po. Katulad po ngayon, it's Saturday here in British Columbia, here in Surrey. Nasa Surrey na po ako, wala na po ako sa Vancouver. It's an hour coming from Vancouver to Surrey. So, ayun guys, ituloy natin. Huwag tayong tumigil doon sa isang resources. So maraming resources sa internet. Mag-research kayo sa Google o kaya dumiretso kayo sa website ng IRCC, ng Immigration Refugee of Canada. Kasi yan yung official website ng kung paano makahanap ng trabaho dito sa Canada. Nandun din sa Canada Job Bank. Marami ding trabahong nag-aabang sa inyo. Iyon po yung job site, official job site ng Canada government. Kasi mga kabayan, dapat ang gawin natin ay sa atin magsimula kung paano tayo mag-a-apply. Tayo magpursige. Kung tutuusin iba na ang kalakaran ngayon kaysa noon. Noon ang sinasabi nila, napakahirap mag-apply dito, napakahirap makarating dito, kung wala kang pera, kung wala kang ganito, ganyan, kung hindi ka isang professional. Guys, kung titingnan nyo yung platform, ngayon, yung mga guidelines sa titingnan nyo, ay napakadali nang pumunta dito. Nga hindi mo nangangailangan ng napakalaking pera. Hindi mo kailangan na maging isang professional. Pero mas maganda kung professional ka kasi advantage mo yun . Kasi mostly naman talaga kapag bachelor degree ka is malaki yung edge mo sa mga applicant. Pero sa panahon ngayon ay kumbaga sa panahon ngayon ang labanan ay hindi lang sa isa kang bachelor degree kundi sa skills mo. Yun na po yung labanan dito sa Canada ngayon. Skills and education versus education. Sa ngayon po kasi makikita nyo mga job posting ngayon dyan sa mga job vacancies dito sa Canada. Even without education, you can hire in other positions na dati ay kailangan ay may pinag-aralan ka. Kung mayroon ka man training skills, i-apply mo yan dito. Kasi dito, ang labanan dito sa Canada,
open sa lahat. Hindi katulad dyan sa Pilipinas, pag may isang job hiring, kailangan bachelor degree ka. Hindi ko naman lahat sa inaano. Dito ay pwede ka makipagsabayan sa, wag lang yung mga wag lang yung mga doktor, wag lang yung mga nurse, pero yung mga entry level na ibang posisyon dito like manufacturing. Sa atin kasi pag hindi ka second year college, ang hirap pong sa malalaking kumpanya sa Pilipinas, 'di ba? 'Yun ang katotohanan sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, diyan kasi sa Pilipinas ay makikita mo yung discrimination pagdating sa trabaho. Dito, pag may job posting, nakalagay lang hiring. We are hiring nakalagay. Tapos yung qualification hindi nilalagay. Sa Pilipinas, kapag nag-hiring, ang isang kumpanya kailangan nandun yung height requirements, nandun yung with pleasing personality. Yan yung nakaka-disappoint diyan sa Pilipinas. Dito ay open po lahat. At walang discrimination pagdating sa trabaho as long as na-qualified ka sa iyong skills. So ayun guys, sa panahon ngayon ay hindi nalabanan ng pataasan ng pinag-aralan. Whether you are a bachelor degree or nakapag-graduate ka na meron kang skills training, so you can apply here in Canada. Hindi yun magiging dahilan para tumigil ka, Dito po ay ang labanan ay skills versus education. Yun na po yung nangyayari ngayon. Hindi na po hindi na ngayon masyadong inaano kung gaano kataas yung pinag-aralan mo para makarating ka dito sa Canada. Ito po yung reality ngayon. Ito po ang reality ngayon. Marami pa rin nagpupunta dito as a student student permit kasi gusto nila mag-upgrade dito. Actually guys, marami nang nakarating dito na hindi na sila nag-upgrade ng kanilang education, but yung position na kung anong meron sila doon sa Pilipinas ay position din nila dito. Yan, panoorin nyo guys ang isang vlog ni Kabayan Henry Morato at na-interview niya doon si Sir Paulo Bihasa, one of my friends in FB na nandito siya sa Suri. So ayun guys, panoorin niyo yun. Manager siya sa isang BPO company sa Pilipinas. Pagdating niya dito, hindi siya nag-aral. Pero naging manager din siya dito kaagad. Nang hindi siya nag-upgrade. Even me, hindi po ako nag-upgrade. But yung position ko sa Pilipinas, position ko sa Saudi Arabia, position ko sa when I was in Bangladesh, when I was in South Korea, yun din yung naging position ko dito as a maintenance technician. Ang sabi nila kailangan but kailangan ko pa rin mag-upgrade kasi syempre pag nag-upgrade ka, yung promotions, yung level mo sa community, sa society ay tumataas, di ba? So, kung yung mga nagtatanong kasi flooding na talaga yung message ko ay yung message inbox ng Facebook ko So, pasensya na kayo, hindi ko masagot na isa-isa. Kaya ginawan ko na lang ng video on how to apply. On how to apply po, may mga guidelines po si IRCC, si Canada Job Bank, ayan, si Canada Job Bank. May mga guidelines silang nilagay dun on how to apply as temporary foreign workers here in Canada. So, kung magbabasa lang tayo, kung hahanapin lang natin yung mga resources na yon, ay marami tayong matututunan through internet. Kasi ngayon ay lahat ay makukuha na natin, magagather na natin lahat ng information sa internet. So, gamitin mo si kumparing Google mo, 'di ba? Huwag yung si puro Marites lang. Kasi si kumaring Marites gawa-gawa lang ng kwento 'yon, 'di ba? Katulad ko, pag sinabi ko ng ganito, huwag niyong paniwalaan. Huwag niyo kagad paniwalaan. Mas maganda yung sinabi ko, i-research niyo, mag-gather kayo ng information kung tama ba yung sinasabi ko. So, ayun guys, ang isa pa gusto ko i-share sa inyo, huwag lang puro how to apply kasi unang-una hindi pa ako recruiter. Disclaimer lang po, I am not a recruiter, I am not an expert, I am not an immigration consultant para ma-hire kayo. Ako po ay nagbibigay lang ng information sa inyo on how to come here in Canada and
pati sa process ng mga application papunta dito sa Canada. Unang-una kung ayan, sinisipan, sobrang aga kasi dito. Kahit na summer, pagka umaga, medyo malamig. So, medyo sensitive ang ilong ni Ulikba, kaya ganito yung ilong ni Ulikba, oh. So, ayan guys, huwag kayong magkampante sa iisang sa iisang resources. Palawakin niyo yung resources niyo. Palawakin niyo yung instinct niyo na, uy, gusto kong, hindi yung nangarap ka lang na pumunta dito sa Canada, tapos puro ka lang naman tanong, how to apply, hindi ka magsasucess yan. Di ba? Hindi ka magsasucess yan. Gumawa ka ng paraan, kumilos ka, dyan sa Pilipinas, marami tayong mga accredited agencies from Department of Migrant Workers, i-research natin yan. Meron din tayong official website ng mga OFW, which is a Work Abroad, www.workabroad.com.ph. Okay? I-search nyo lang doon sa official website ng Department of Migrant Workers. Then makikita nyo doon yung mga accredited agencies na papunta dito sa Canada. Ayan guys ha. So ayan, malinaw po na huwag tayong maghaw-haw-haw lang. Lagi tayong maghaw-haw-haw. Kasi paulit-ulit lang po yun. Hanggat hindi ka gumagawa ng sarili mong research, hanggang doon ka na lang sa how. Paano mag-apply. Dapat mag-gather ka ng, gamitin mo yung self-instinct mo to gather all the information on how to apply in Canada. Kasi yun yung sikreto. Wala yun sa taong pinagtanungan mo, kundi ang sikreto ay nasa sarili mo. Kaya, kabayan, kung handa ka na, gamitin mo ang resources on the internet like Google, yes, Facebook, tama yan, magtanong-tanong ka din, kaya lang huwag kang matatapos sa pagtatanong lang. Dapat sinisimulan mo mag-apply, di ba? Sinisimulan mo, halimbawa, nakapagtanong ka ngayon, naghaw ka pero hindi mo naman inalam kung ano mga format ng resume, paano ako mag-send ng resume directly to the employer here in Canada. Tapos kung nandiyan sa Pilipinas, anong agency ba yung pupuntahan ko? Accredited ba siya ng gobyerno ng Pilipinas? So dapat 'yun guys, inaalam ninyo. Hindi kayo tumitigil sa isang bagay lang at naghihintay lang na masagot yung mga tanong nyo, how to apply. Sikapin nyo na kayo mismo ay kumilos para sa sarili nyo. Kasi makakarating ka dito at magtatagumpay ka doon sa dream mo na makarating dito kapag ikaw mismo ang kumilos. Ayan, maraming salamat guys sa mga kababayan ko sa Saudi Arabia na alam ko na matagal nyo na ring pangarap na makarating dito. Hindi lang sa Saudi Arabia, sa lahat ng mga ka-OFW ko na around the world na nangangarap na pumunta dito sa Canada. Magsimula kayo at i-gather nyo na yung lahat ng mga information na pwede nyong gawin papunta dito sa Canada. Sabi ko nga, hindi na mahirap ang makarating dito sa Canada. Kung aalamin mo lang yung tamang proseso at ang tamang proseso na yun ang magdadala sa iyo dito. Ayan, maraming salamat sa inyo guys at nakapagbigay na naman ako ng kaunting informations about on how to apply in Canada. So, guys, mag-ingat kayong palagi. Yan ang laging paalala sa inyo ng iyong kuya na walang katulad, ng inyong kuya Ulikba na nag-iisa lang sa balat ng lupa. Bye-bye!